Hi guys, so good day. May pinadala ulit sa atin dito na ECU na Y-Connect. Ayan, so keyless ito. Sinama na rin yung keyless. So check muna natin yung ECU. Okay. So ito yung ating tools na ginagamit ngayon. Pinatayo ko lang para mas madaling yung ma-view. Okay, so naka-on na yung kanyang simulator. At makikita yung input. And then try natin yung keyless. Ayan, so nagre-response. Ibig sabihin working yung receiver sa remote. Ayan o. And then on natin. Okay, so kung mapansin nyo, nag-auto cut off siya. So ibig sabihin itong ECU na to may shorted. Okay, so ngayon gagawin natin, tetesterin natin yung kanyang mga line. So automatic kasi pag nag-cut off to, ayan o, automatic yan. Ayan, nag-cut off siya. So may shorted sa part ng ECU. So try natin bunutin itong ECG. Ayan, tingnan natin kung nandiyan yung shorted. Okay, so off. Ayan, so nag-off nga siya. So ibig sabihin hindi magtutuloy yung on natin ito hanggat may shorted sa loob. Possible nandito sa input or papunta doon sa mismong MOSFET. Ganon din siya, magka-cut off din siya. So update ko kayo guys after ko na ma-repair, and then pakita ko rin sa inyo paano ko i-testing yung shorted nito. Kasi ang concern ng customer ay no cranking. Okay, so testerin muna natin to, and then pakita ko sa inyo after na ma-repair din. So yun guys, so pahabol ko na rin pala. So binunod ko yung pinakasakit. Ayan, para makita natin kung ang shorted ba nandito sa loob ng sensor tsaka sa power supply, or nandito sa ECG or sa cranking. So binunod ko yung dalawa. Tingnan natin kung mapapaon natin yung ating simulator. Okay, so ito kaganda kasi ng simulator natin na to, meron siyang safety. Once na shorted yung ECU, automatic magka-cut off yung simulator, hindi siya agad-agad masusunog. Pero may safety naman siya, may nakalagay naman siyang fuse. Okay, so gagawin natin ngayon dito, ayan, kumukurap-kurap lang sa camera. Pero pag sa walang camera, hindi naman siya kumukurap. Siguro gawa ng, hindi ko alam kung sa radiation or sa camera talaga. So on natin ngayon. Ayan, so napansin nyo, nag-on siya. So hindi siya namatay. Ibig sabihin ang problema nasa ECG system. So matik, kahit din natin testerin to ng multitester, automatic na may problema sa loob ng cranking or sa starting niya. So working naman yung kanyang, ayan o, makikita nyo, nag-on siya. Good yung kanyang pagpasok ng 12 volts, good yung output ng 5 volts. So ibig sabihin sa cranking lang nagka-problema. So buksan natin itong ECU guys at repairin natin to. Solid na sumahan, walang maka
Okay guys, so ito na siya after na ma-repair natin yung ECU. Ayan, so on natin, tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Okay, keyless, and then ayun, so hindi na siya namamatay. So ibig sabihin, possible nag-work na yung ginawa natin sa ECU. So run natin, okay. Brake and start. Ayun oh. So gumagana na siya guys oh. Ayan, kita nyo? Nagrara na siya. Kita mo yung anin na MOSFET. Good na siya. Dito kasi guys, matitrace mo kung saan MOSFET may problema. Then may tester siya yan oh. Para matester mo yung MOSFET. Ayan siya. Pipilitin mo yung tatlo na to. Ayan, ayan. Makikita mo siya. So halos lahat gumagana na. Okay. And then RPM natin. Tingnan natin kung gumagana yung VBA. Ayun oh. Working na rin siya. Balik natin sa standard niya na RPM. 1.6 lang naman ang standard nito. So all goods na yung ECU. Ayan, working na siya. So babalutin natin to and then pa-ship back na natin to sa client natin.